Gusto ko masalita sa Pilipino at gusto ko mag-vlog. Yun ang goal ko. Kung gusto mo mas maging extroverted o gusto mo mas maging sociable o gusto mo mausap mas, kailangan masalita ang ibang wika. Para sa akin, sa vlogs ko, mausap ako sa Pilipino at mamaya pwede ko baka mausap ako sa Koreano o sa Japanese o sa Chinese o sa Espanyol. Kaya nga pwede mo mausap sa ibang wika kung gusto mo maging mas extroverted o mas confident socially. Paano sa nanay? Gusto ko magsalita sa purong Pilipino. Kaya magtatanong ako kay nanay ko o kay nanay natin kung anong ibig sabihin ang gusto mo mas confident. Paano masabi ang confidence sa purong Pilipino? Mas confident. Parang gusto ko mas maging confident. Parang masabi ang confident sa purong Pilipino. Purong Tagalog. Paano masabi? Mas malakas, mas fuerte. Kung gusto mo, mas fuerte mo. Kasi walang salita para kay confident. Confident in Pilipino talaga. Kailangan mag-context. Kailangan mag-gumitin ang context. Parang kung gusto mo masabihin ang confident sa Pilipino, kailangan ang sabihin ang parang fuerte with ibig sabihin ang strong, mas malakas. Mas malakas sa iyong dating, sa iyong dating. Parang dating, but like dating. Dating. Anong dating? Anong ibig sabihin ang dating ay English? Sa English, anong ibig sabihin? Your projected self. Dating. Project mo. Dating. Kaya Malakas ang dating. kung gusto mo masalita sa mas o gusto mo mas lakas sa dating, kailangan ang matuto ang ibang wika. Pero bawal ang English. Iwasan ang gamitin ang English. Dapat gamitin mo ang ibang wika, o kung hindi mo alaman ang English talaga, like hindi lahat ng alaman mo, pwede mo magumitin ng English. Pero kung English ang paano masabi ang native language, like first language mo, unang wika mo, kung unang wika mo ay English, gamitin mo ang ibang wika. Gusto ko gamitin ang Pilipino o Tagalog kasi o Binisaya, Cebuano, gusto ko magumitin kasi mas flexible. Paano masabi ang mas flexible sa Pilipino? Yun ang matatanong ang nanay natin. Paano masabi also sa Koreano, natural para masabihin ang bahay natin o asawa natin. Kasi kung meron ka asawa sa Koreano, hindi mo sabihin ang asawa ko. Dapat sabihin mo ang asawa natin. Mas natural kung sabihin mo ang asawa natin o bahay natin, o paano masabi ang lugar natin. Pwede mo magumitin ang lugar natin. O so meron mga nuances dito sa wika. Sa Koreano, pareho sa Pilipino, mas natural kung gamitin mo ang natin o namin o kami o tayo. Pero mas mabuti magumitin ang tayo kaysa sa kami. Kasi kung gamitin mo ang kami, menos exclusive yon. Menos inclusive. Ma'am, nanay, natatanong ako,
sa nanay natin, You stop talking for a little bit, like 2 minutes. sa nanay natin, paano mag-vlogging ako? Mag-vlog ako. Yeah, you're shouting. You're speaking Okay, a whole okay. lot of nothing. Ako mas sumisigaw. Oh my God. Parang guro ako. Kasi ganon ang guro. Kung gusto mo maging guro, ito ang dapat magagawin mo. Parang you have to explain step by step ano ang gagawin mo sa lengguwahe, sa wika, o sa ibang pero hindi kailangan skill. malakas. Bingi ba? Oo nga. Bingi ba ang estudyante mo? Oo nga. So, kaya wag kang iwasan ang sumisigaw. Yan ang gusto kong sabihin. Iwasan- Iwasan ang sumisigaw. Kailangan mas... Malumanay. Calm lang. Calm, Sabi ng ate ko na ASMR voice. Dapat ASMR voice. Dapat hindi sobrang lakas, masyadong lakas ang... Kasi kung sumisigaw lakas, mas mabuti kung kung usapan mo, mas mababa ang boses mo kaysa sa mas mataas ang boses mo. Dapat menos mamaba or menos mataas ang boses mo. Kailangan ang mas mababa ang boses mo.